Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoong hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Sinuspindi ng Department of Tourism ang non-essential travel sa mga lugar na malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng mga aktibidad dito. Sinilalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa matinding epekto ng ashfall. Live mula sa Kamalig, Albay, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Iga nangangamba ang mga residente rito sa Albay sa posibleng pagbuga muli ng makapal na abo ng Mayon Volcano matapos nitong maglabas ng pyroclastic density current o uson kahapon. Kahit pagod ka na, sige lang. Kaya natin ito, mama. Kaya natin ito. Magkakalampas tayo nito. Walang pahinga ang mga gaya ng pamilya ni Eduardo dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Hindi pa nila tapos linisin ang abo sa kanilang bahay mula sa pagsabog ng bulkan nung Sabado. Muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current ang bulkan kahapon ng umaga. Ito yung mabilis at mapanganib na pagdaloy ng mga bato at abo na may halong mainit na gas. Delikado para sa asawa ni Eduardo na makalanghap ng abo, lalo't nakaasa ito sa tracheostomy tube sa leeg para makahinga. Siyempre, kailangan ingatan ko siya. Lagaan, di ko naman siya pwedeng iwan na lang ditong gato. Ang talagayan niya. Mahal ko talaga siya. Mahal na mahal. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi maapektuhan ang paghinga ng asawa. Naglagay po kami ng mga filter. Binabasa lang po yung tela. Tapos may konting filter na po siya. Siyempre limited po ang budget namin. Yung abot lang na kaya. Kahit nga yung mga walang karamdaman, delikadong makalanghap ng volcanic ash ayon sa Department of Health. Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Patuloy naman ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng food packs at non-food items gaya ng face mask sa mga apektadong residente. Nagmistulang disyerto itong taniman sa Barangay Swa, Kamalig, Albay matapos matabunan ng napakakapal na abo dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Nakapanghihinayang para sa mga magsasaka dahil marami raw sa mga pananim nilang gulay hindi na mapakikinabangan. Manghihina ka talaga. Parang gusto ko yung mag-ano dun, ma'am, mag-iyak. Nang gano'n na yung nakita namin. Kasi wala talaga kami pagkukunan. Sayang din kasi, ma'am, yung pagod. Madaling araw pupunta ka doon tapos makikita mo yung pananim mo na gano'n na lang mangyayari. Ang medyo mas malala po na talagang wala nang pakinabang or hindi na po mapakinabangan is yung vegetables. Kasi yung vegetables po, after 1 week, malalanta na po yan lahat. So magsisimula ulit ang mga farmers natin para makabangon. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. 200 magsasaka ang apektado sa Barangay Swa na hanggang 8 kilometro ang layo sa bulkan. Posible silang maapektuhan kung palalawigin ang danger zone ng Mayon, oras na itaas ito sa Alert Level 4. Ngayon, I even spoke with the President last Sunday na sabi ko sa kanya kung mag-alert level 4 or extension of 7 kilometers, we are talking of an additional 10 to 13,000 residents na ililikas natin. So medyo malaki to. Sa Daraga, Albay, hindi rin bababa sa 200 magsasaka ang apektado ng ashfall. Sa buong agriculture sector po, total losses po amount in pesos nasa 6,694,229.43 for rice and high value crops or sa ating mga gulayan po. Okay. Wala pa po dito yung ibang commodities like coconut and corn. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay na apektado ng ashfall. Legazpi, Ligao, Tabaco, Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan at Kamalig.
Igan, ayon sa Philippine Space Agency, kung ikukumpara, nasa kalahati ng laki ng Quezon City yung lawak ng bahagi ng Albay na apektado ng ashfall. Yan ang unang balita mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Igan. Iniutos ang Energy Regulatory Commission na huwag munang putulan ng kuryente ang mga hindi makabayad ngayong Mayo hanggang Hulyo. Sakop niyan ang lahat ng residential at non-residential area sa bansa. Pinayagan din ng ERC ang utay-utay na pagbabayad o flexible payment ng mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt-hours kada buwan. Hanggang 3 buwan ang installment sa bayad. Inutusan din ng ERC ang power generation at transmission companies na utay-utayin na hanggang 3 buwan ang singil sa distribution utilities. Layunin ng utos ng ERC na maibsan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente bunsod ng giyera sa Middle East. Hiling naman ng grupong kuryente.org sa ERC, suspindi na rin ang pagsingil ng Feed-in Tariff Allowance o FIT-all at Green Energy Auction Allowance o GAL. Ang sinisingil na FIT-all at GAL ay tulong daw sa mga mamumuhunan sa renewable energy sources. Pero ay sa grupo, hindi dapat mga consumer ang pumapasan nito lalo na nasa state of national energy emergency ang bansa. Wala pang paayag ang ERC kaugnay sa petisyon. Dagura ang Land Transportation Office sa pinaka-inireklamong government agency nitong Marso. Ayon sa Anti-Red Tape Authority at batay sa datos ng ARTA, 152 reklamo ang natanggap nila laban sa LTO. 20 rito aktibo pang kaso. Ayon naman sa LTO, sineseryoso nila ang report ng ARTA. Paliwanag nila, marami kasing dumadaan sa kanilang transaksyon. May mga ginagawa na raw sinahakbang para mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Kasunod na LTO sa listahan ng Bureau of Internal Revenue na nakatanggap ng 89 na reklamo. Pangatlo ang Food and Drug Administration, sinundan ng Land Registration Authority, tapos ang Philippine Statistics Authority. Nasa top 10 din ang Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, Department of Human Settlements and Urban Development at Department of Science and Technology. Susubukan namin kunan ng pahayag ang mga nasabing tanggapan ng gobyerno. Hindi na raw aanihin ng ilang magsasaka ang kanilang mga tanim na repolyo sa Bugyas, Benguet. Sabi nila mas mahal pa kasi ang magiging gastos nila sa pag-ani kaysa sa kikitain sa pagbebenta ng repolyo. Mababa raw kasi ang presyo ng repolyo sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Batay sa bentahan sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, nasa 7 pesos hanggang 10 pesos per kilo ang repolyo. Kaya sabi ng mga magsasaka, hahayaan na lang nilang mabulok ang kanilang mga tanim. Si Senadora Amy Marcos sinabing nahihirapan ng mga magsasaka na ibenta ang repolyo dahil sa sobrang supply raw nito. Pinuna rin ng Senadora ang anyay pag-aangkat ng DA ng repolyo. Itinanggi naman na ito ng DA ayon sa Malacanang. Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. Wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. Saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan?